po sa pagkakataon pag-ibita po ninyo sa amin para saksihan ang inyong sabihin natin po ay isang pambihirang karanasan sa buhay ng mag-asawa. Ang 50th anniversary, wedding anniversary ng Sir Edgar and pambihirang sa buhay. Congratulations po sa inyo. Tarapan po natin ang Panginoon sa buhay ng mag-asawa. Mark 10:6-9. But at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Isang napakaganda pong mga aral mula sa Biblia ang ating pong narinig ngayon. Isang blessing para sa lahat na meron pong pamilya, asawa, isa pong mapanghamon at nakaka-encourage na masaksihan po ang inyong pagsasama po. 50 years. Bibihira po ang nakakaranas ng ganyan na malalakas pa. Nung araw po, ako po ay nakapag-share din ng salita ng Diyos sa isang mag-asawa rin na katulad po nila. Inabot po rin nila ang 50 years. Pero hindi na po sila ganun malakas. Pero sila po, ni Pastor, at sa kanyang pamilya, malalakas pa po sila. At kaya pa po nilang lakad kung saan, mag-travel kung saan, kaya nila ang lahat. Sapagkat ang pag-aasawa po, napatunayan ko na ang Diyos talaga ang may kinalaman. Hindi naman po talaga magkakaroon ng ganung ugnayan kung wala ang Diyos. At ang totoo, ang Diyos po ang nagpasimula ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae, Diyos ang siyang nagpasimula. Ang pag-aasawa ay disenyo ng Panginoong Diyos para sa isang lalaki at isang babae at hindi para maging dalawa, kundi maging isa. Ang pag-aasawa ay desisyon ng lalaki at babae na iiwan nila ang kanya-kanyang mga magulang at silang dalawa ay magsasama. Ang pag-aasawa ay hindi dapat mapaghiwalay ng sino man o ng naman. Proverbs 19:14, houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Ang isa pong napakagandang regalo sa buhay ng isang lalaki ay ang kanyang mabuti, marangal, at isang kasama sa buhay, ang kanyang asawa. So ang pag-aasawa po, it should be rooted and founded and rooted in the truth of God's Word. And at the same time, marriage is a spiritual truth. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ang nagpasimula. Marriage is also a logical truth. Sapagkat makikita po natin doon na ang katotohanan ay sadya pong napakabuti, napakaganda po ng plano ng Diyos sa isang mag-asawa. Should be understood that the matrimony of marriage are joint commitment permanently. Bakit ko po ito sinasabi? Ito po ay sermon para sa mag-aasawa pa. Pero kayo po ay patunay na nagsama mula noon hanggang ngayon. At kayo po ang siya pong aming pong ehemplo pagdating po sa pag-aasawa. Marami po ang narito ang mga may asawa na, may pamilya na. Subalit ang isa pong napakagandang halimbawa na dapat natin tingnan ay ang mag-asawa po ito. Hanggang ngayon ay magkasama sila bilang pamilya, bilang mga lingkod ng Diyos. Ang totoo, nakilala ko po sila way back 2016 pa po sa Dasmariñas, Cavite. Minsan po dumalo si Pastor Edgar sa church namin. Hindi naman po ako nagpapakilala ng pastor sa kanya. At nung makita ko siya, hindi ko rin alam na siya po pala ay pastor din. Pero sa ilang pong panahon ang aming pagsasama, naging maganda po ang kanilang naging testimony para sa kapatiran doon po sa Day by Day Dasmariñas. At nung po pandemic, isang blessing din po na nagkaroon po ng gawain dito po sa Kawit. Isang pagpapala para po sa aming mga kapatiran na nasa edad na gano'n
ay muli silang magpapasimula ng isang napakagandang gawain para sa kapurihan at kalwalhatian ng Diyos. At ngayon, isa pong karangalan para sa akin at sa ating lahat na ang mag-asawa po ito ay isang napakagandang halimbawa. Sabi ko nga po kanina sa inyo, isang ehemplo po kayo para sa marami. Hanggang sa huli, magkasama. Diba? Hindi lang sa bahay, hindi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa, ang aking dasal para sa aming mag-asawa, maging katulad din ninyo. Hanggang sa umabot kami ng 50 years, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kahit po anong abutin, magpapatuloy pa rin sa gawa. Nais ko po kayong ipagdasal at nais ko po kayong hilingin na kayo po ay tumayo kasama. Nais ko po namin kayong ipagdasal sa oras na ito. Our Lord Almighty God, in the name of our Lord Jesus Christ, we all pay tribute to your power and greatness because of the life, strength, peace, and health that you continue to grant to all of us. Purihin, luwalhatiin, sambahin ang inyong kabanal-banal na pangalan. Diyos ng makapangyarihan sa lahat, we are here today in this special gathering to celebrate the 50th wedding anniversary of Pastor Edgar and Ma'am Lydia San Miguel, our beloved RD. We celebrate their journey together, which started so many years ago, with so many plans ago and so many dreams ago. We are here to celebrate all the joys that birthed in the past 50 years. We celebrate all their happy times, all their accomplishment, and all their triumphs. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa mga pagpapala na ipinagkaloob po ninyo sa kanila. Maraming salamat din po sa napakaraming pagsubok na kanilang naranasan at pagtagumpayan. Kasi na siyang naging tuntunan para marating nila ang lugar kung saan sila ngayon bilang mag-asawa at bilang isang pamilya. Aming Panginoong Diyos, we acknowledge that they also had to survive heartaches. Yet these two have always chosen to stay together and weather its storms as a man and a wife. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy ninyong pag-iingat sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa loob ng maraming panahon. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa pagkatambuhay ng mag-asawa ito ngayon na nagsisilbing isang napakagandang ehemplo, especially to all their loved ones and to all the couples who are presently witnessing their love and joy together. Hinihiling po namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, that you will continue to protect them and guide them as they go forth from this 50th wedding anniversary celebration. We smile with joy as they continue to find each other's hand and touch each other's hand. Dalangin po namin sa inyo, Panginoong Diyos, na biyayaan pa po ninyo ang mag-asawang ito ng lakas, ng kalusugan ng katawan, ng kagalian sa anumang karamdaman, ng kapayapaan ng puso at isipan, ng inyong pagmamahal, malasakit, at ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, upang lalo nilang ma-enjoy ang marami pang blessings na ipagkakaloob po ninyo sa kanila. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo po namin itinatalaga ang buhay ng mag-asawang ito. Mula po sa inyong mahabaging trono ng inyong awa at habag, igawan niyo po, Panginoon, ang inyong pagpapala, ang inyong bendisyon, ang inyong panguna, ang inyong pagsama sa buhay ng Pastor Edgar, ang Lydia San Miguel. At sa oras na ito, Panginoon, punuin niyo po, Panginoon, ang kagalakan, ang kasiyahan, ang tunay ng pagpapala, ang puso at mag-asawa. Maraming pong salamat, aming Panginoon. Purihin, sambahin, walhatiin ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. God bless you. Kung meron po kayong gusto sabihin sa isa't isa, maglilingin ba kayo ng bao? Same pa rin po, Pastor. Wala naman po akong i-review. For the past 50 years, as I look back our life, mga ups and downs, all I can say is, thank you, Lord. Ang masasabi ko lamang po,
you, Lord. Pwede po bang mag-share? Dahil gusto ko marami ditong couples. Lahat na narinig ko na hindi pa umabot ng golden, i-share ko sa inyo kung anong aking ginawa. No? Para umabot din tayong lahat. Abutin nyo rin. No? So, ito po kasi, pag-ibig ang number one. Pagmamahal ko ang number one. Ang una naming minahal, walang iba, si God. Mark chapter 12, verse 13. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan po ang una naming minahal. Pangalawa, second is this, love your neighbor as yourself. Mahal namin ang aming kapwa, kaya kami, ginagamit namin yung utos ni Kristo, the Great Commission, na mababasa po natin sa Matthew chapter 20, verse 19. Ang sabi ko doon, therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Yun po ang aming ginagawa. Kung saan kami dako nakakarating kami ng Nasugbo, Batangas, Jinsan, Baguio City, Siriluan, Laguna, Tandansora, Quezon City. Yan po ang aming dala. 28 years na po namin ginagawa. Dahil ang aming hangarin ay mahalin, utos ng Diyos, mahalin ang kapwa. Gusto ko lahat tayo sama-sama sa langit. At hindi lang yan, yung bumaba. Tatlo lamang po ang itinuturo ko sa church namin, kaya hindi ako nahihirapan. Una, salvation. Napakahalaga po yan. Hindi natin tatalakayin ngayon yan. Pangalawa, hahaba ang buhay. Yun ang gusto kong talakayin para malaman natin dito kung paano humaba ang buhay natin. Diba ang sabi, love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang ating kapwa. Noong hindi ko pumahal ang sarili, mahalin natin ang ating sarili. Noong hindi ko mahal ang aking sarili, ako ang dami kong sakit naramdaman. So, ito nga, diabetic ako. Pagkatapos, acidic palagi dahil dati po akong lasinggero. Pag lasinggero ko, pala inom ka ng inom na kaharap. Magiging acidic ka kasi kulang ka sa tubig. So, ipinakikita ko po, nahahaba ang buhay natin. Ito nga po ang itinuturo ko, Genesis chapter 6, verse 3. Ang sabi ni God, kay Noe, Noe, halika, nagsisi ako bakit ko pa nilalang ang mga taong ito. Sobra ng makasalanan, gumawa na kayo ng gaong. Dahil dilipuli ko sila sa pamamagitan ng baha. Yun, walo lamang po ang naligtas, patay. Kaya nga tama ang Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, so, ang gusto ni Lord, 120. Mababasa sa Genesis 6:3. Kaya siya, sabi niya, hindi ko na palalampasin ng 120 ang tao. Bagamat sa panahon ni King David, mababasa po natin sa Awit, chapter 90, verse 10, ang buhay nila noon, 70, 80 na lang sa panahon ni King David. Pero sino ang papaniwalaan ko? Bagamat yun ang nangyayari, sino ang paniniwalaan ko? Siyempre si God, God the Father, yung nagsabi na 120. Kaya ini-encourage ko kayo, hindi ko nahangarin ang 120. Amoy lupa na ako yan. Ang nangaring ko na lang, sabi ko, Lord, 101, masaya na kanila. Kaya nila, Ate Lily, Ate Arlene, gusto namin ng 101. No? Okay, so, may gagawin po tayo para humaba ang buhay natin. Ingatan natin ang ating sarili. Mahalin natin. Huwag abusuhin. Sa pagkain, marami pong namamatay ng maaga. Marami kumakain na sa gabi, busog na busog, hindi na nagising. Sabi bangungot. Kaya dapat in moderation
pag kumain po tayo. Dahil pag hindi in moderation, hindi mo mahal ang sarili mo. So, kailangan po talaga yan. At huwag po tayo maniniwala sa sabi-sabi na kung oras mo na, ay oras mo na. Hindi po yan totoo. Di ba? Ang sabi nga sa Hebrews chapter 9, verse 27, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, itinakda tayo sa 120. Yun ang gusto ni Lord. Kaya nga, dahil nga, diba, mababasa sa Ephesians chapter 4, verse 30, kapag nasusunod ang ating laman, no, ang Holy Spirit, napipighati. Kasi, nasusunod yung ating laman. Di ba? Maraming lasinggero, mga manginginom. Mayroon nga akong kakilala, days of 55, patay na marami sa mga manginginom. Dahil dati rin po akong manginginom, kaya kilala ko sila. Thank God, binago ako. So, huwag po tayo maniwala na kapag oras mo na, ay oras mo na. Ang paniwalaan natin, by faith, yun po ang aming ginawa. No, by faith, pinaniwalaan namin, lagi kami nag-pray. Gusto namin abutin ang golden wedding anniversary. So, by faith, kasi di ba, ang sabi sa Matthew chapter 9, verse 29, according to your faith, let it be done to you. Di ba? What is your belief, it will happen to you. Mayroon pang isa, Hebrews chapter 11, verse 1. Ang sabi ko doon, tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. So, inasahan namin ang asawa ko. Ibibigay niya ang golden. Aabuti namin. Ito na nga po. Kaya ito yung initiation ko sa lahat ng couples na narito kasi mayroon po tayong Day by Day Las Marinas. Mayroon po tayong CCA. Nandito rin po yan. Mayroon po tayong Yeveli. Nandito po rin yan. New Life. Mayroon po rin dito New Life. At si Jesus ang daan. Yung aming bagong itinayong church. Independent po. Si Jesus ang daan. At thank God, 20 years ko nang ibigay sa akin ni Lord na pag binigyan kita ng church at ipangalan mo, si Jesus ang daan. Nang niregister po namin sa SEC, wala pang nagmamayari ng si Jesus ang daan. Nireserve po talaga sa akin. Okay, so, mahaba na. Naggutom na yata tayo. Pwede pa bang umawit? Kasi, gusto mo awitan si Lord eh. Gusto ko siya pasalamatan. Yeah? Looks upon me as I struggle. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not working, this food's there, not good. And I don't have much money, but
all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I have a place to see. There's food on my table and shoes on my feet. You give me your love and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not happy because I'm not you, and I don't have much money, but Lord, I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I have a place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Jesus, for your blessings on me. Thank you, Jesus, for your blessings on me. Thank you, Lord. Sa naabot namin ang aming pangarap. Floyd Max's Restaurant, Municipality of Gawit, Province of Cavite. I would like to welcome all of you to the wedding anniversary of Mr. and Mrs. Emiliano. Let us witness the execution of one emotion. Unpleasant afternoon to all of you. ABM Max's Restaurant Gawit Branch. Once again, this is your host. My name is EJ Silvestre from the marble capital of the Philippines, the province of Romblon. And I would like to welcome all of you once again to the wedding anniversary of Mr. and Mrs. San Miguel. We would like to thank everyone for gracing this momentous occasion because I may say you'll only get to be blessed for a golden occasion once. And now to formally start the program, I request everyone to stand up for
for Bless Our Food. May I request everyone to stand up for opening prayer to led by Pastor Dan Dawo. Once again, may I request everyone to stand up for Bless Our Food. Okay, let's pray. Heavenly Father, we pray and thank you for this time that we have that we could share with the event that we have, which is the 50th wedding anniversary. Indeed, Lord, it is a time of celebration, also a time of fellowship. So this time, bless the food we're about to eat and bless the rest of the activity today. This we pray in Jesus' name. Amen. Yan na po tayong umupo. Okay. And now, my dear folks, are you excited for this wonderful day? Medyo gutom na sila. Ayan, are you excited, my dear folks? Excited. Ayan, kaya nga po, tinawid ko po ang itong sulok ng Pilipinas mula Mindoro, Marinduque, Iloilo. Ngayon naman po, napadpad ako sa the one of the most historical place in the Philippines, which is the province of Cavite. At syempre, masaya po ako na kasama ko po kayo na isi-celebrate ang wedding anniversary ni Mr. and Mrs. Salia. Hindi lang po namin kayo bubusugin sa aming mga hinahin na pagkain, kundi po gagawin po namin memorable ang milestone na ito. At hindi po namin hahayaan na hindi sumakit ang tiyan ninyo, kakatawa at dadalhin po namin kayo sa istorya ng buhay, ng alaala ng ating movie. Well, si Mr. and Mrs. Saligaw, alam ko naman po natin sila. At syempre, para magtuloy-tuloy itong ating selebrasyon, ito na po ang ating napakagandang program. Talagang sabi ko nga, pinaghandaan ko ito. Sabi ko, gigising ako ng maaga para talaga ma-witness ko yung ating genuine celebration. At tama nga, 50 yung wedding anniversary ay grabe, bilang na lang yan dito sa Pilipinas. Minsan kasi 2 years pa lang, 3 years pa lang, hiwalay na. Diba? Ito yung nakita ko kila Madam, grabe yung care nila sa lamang nila, grabe yung pagmamahal, at grabe yung nilaban nila para sa kanilang pagmamahalan. Palagpakan naman po natin sila. At syempre dito sa Max's Restaurant ko para magbigay ng espesyal na mensahe at guidance for lovely family and also the relatives po. Sabay-sabay po nating palakpakan ang isa rin po sa pinakamahal ng ating wedding anniversary celebrant. Ladies and gentlemen, sabay-sabay po nating palakpakan si Miss Elizabeth San Miguel. May I request Ma'am Elizabeth San Miguel, maganda ako. Where are you? Ay, yung pala yung nasa Canada. Sige, mamaya makikiplay ako. At syempre, kung may mga kapatid tayo nandiyan, sir, ito naman po ang isa sa pinakamahalaga din po sa inyo. May I request, where are you, Sir Marlon San Miguel? Yes, Sir Marlon San Miguel. Dito po tayo, Sir Marlon. Unas na natin, sir. Napakagwapo niyo po ngayon. Napaka-astig na inyong forma. Dahil po, kung ibibigay ko kayo ng special message para po sa ating celebrant ko si Mr. and Mrs. Salia, at ito yung gusto nyo sabihin for Uncle Boy, I'm beginning. Nakasan ko kayo ng magandang ako. Since 10 years old ako, napatala ko sa inyo ng isang taon. Hanggang sa magbinata ako ngayon na tanong na ako. Yung mga kilala ko sa inyo noon na hindi kayo nagtatalo, hindi kayo nag-aaway, na nagigil yun hanggang sa pag-asinyo kayo. Sana manatili lang naman sa inyo. Kung magtalo pa kayo, narinig ko
kung kailan senior citizen tayo. Pero noon talaga hindi ko alam. Talagang puro pag-ibig. Kaya maraming nag-wish sa inyo na sana abutin ko yung ano yung susunod? Diamond. 75 years. Kaya nang imposible kaya pwede mangyari. Bata pa ako noon, 97 lang. Yun ang sasabi. Palakpakan naman po natin si Sir Marlon. Thank you so much. And now, sa ating mga pong valued friends, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin si Ma'am Lenny Calderon. Ate Lenny. Ma'am Lenny, palakpakan naman po natin si Ma'am Lenny. Kung kayo sa harapan, napaka-blooming po ni Ma'am Lenny. Palakpakan naman po natin si Ma'am Lenny. Ano ba, Ma'am Lenny? At isa rin pong espesyal sa araw na ito at espesyal para sa ating anniversary. And now, Ma'am Lenny, kung magbibigay ng message para sa ating golden celebrant, ano po yung mensaya kayo ibigay sa kanila. And also guidance for nila that ang dami-dami na po pinag-aral sa buhay. Salamat po ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po dito sa itong mag-asawang ko ang pinadala ng Panginoon sa aming pakaisambahan upang kami turuan, gabayan at patnubayan sa aming buhay pananampalataya. Nagpapasalamat kami po ako sa Diyos dahil po itong mag-asawang ito ang naging ang tunay na nagbabay sa amin, naging aming ama at ina sa aming pananampalataya. Kaya maraming salamat po sa Panginoon at muli po, binabati ko po kayo ng happy 50 years anniversary at ako, Mr. I. Binabati ko po kayo ng happy 50 years anniversary Pastor and Sister Lilia San Miguel. At ikalamin ko po na ang Panginoon ay maging sentro ng inyong buhay sa inyong pagsasama. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Lenny. And now, let's move on to Ma'am Pameni. Nasaan po siya? Yan, Ma'am Pameni. Where are you, Ma'am Pameni? Ayan, palakpakan naman po natin si Madam. Okay, once again, Ma'am Pameni, punta tayo sa harapan. Okay, Ma'am. Nagigiraw ko ng message para po sa ating ulit. Magandang tanghali po sa bawat isa sa atin. Binabati ko po muli ang aking minamahal na babae, mga babae, ng happy 50th wedding anniversary. Sabi nga po, ng Panginoon na inuto sa atin, what God has joined together, let no man put asunder. So, kita-kita naman po natin sa kanila na talagang mahal-mahal sila ng Panginoon at ang pangako ng Panginoon ay natupad sa kanila, no? So, they have reached the 50th wedding anniversary na malusog, di po ba? No? Masaya and contented in life. So, yun po nga talaga katulad ng sabi ni Pastor Ed, sabi niya na ang secret talaga sa buhay ay ang pag-ibig sa Diyos. So, unahin natin talaga ang ating faith sa ating Panginoong Jesus, no? And makita po yung hindi sa salita, kung yung sa ating gawa. So, and yun, alam ko po yung magiging ang kanilang mga anak, no? And very successful in life. So, yun lamang po at maraming salamat po. God bless you always. And now, let's move on to Mr. Leo Cristobal. Yan, nasaan po si Mr. Leo? Bigyan naman po natin siya masigaw ng palakpakan. Magandang tanghali po sa lahat. Hindi ko alam ko. Surprise! Pero ang masasabi lang po, happy 50th
sigurado ibibigay na basta siya yung ating ulan, siya ang sentro sa ating pamilya, siya yung titimon sa ating buhay. At alam natin, yung halimbawa nila Kuya Edgar at Tilia, nakarating sila ng 50th anniversary, hawakan nila dito, magagawa natin yung sabay-sabay ay muli, happy 50th anniversary. Maraming salamat po, Mr. Prestopo. And last but not least, sabay-sabay din po natin palapanan ang isa rin po sa pinakamahalagang tao kay Mr. and Mrs. Miguel. Ladies and gentlemen, please welcome Sir Alice Ferrer. So thank you for inviting us. Actually, you are such an inspiration to us. I remember yung yung parents ko when they had their silver anniversary. Siyempre, ako po ay nangarap din na ma-reach nila yung golden anniversary. So, actually, kami mag-asawa, in 2 years naman, we are about to celebrate in 25 years namin. So, yung sinasabi ni Pastor, yes, totoo yun. Kailangan maging maayos tayo sa ating sarili, sa pag-aalaga natin ng sarili natin. At yung relationship natin, especially sa Panginoon, at sa ating yung ating asawa. So, Pastor, thank you very much. And I believe sa pag-ibig sa amin, it reminds us something that we have to take care of ourselves, our relationship with God, and of course, sa aking iba. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Alice Ferrer. At syempre, ito na po. Sabi nga po nila, love is a genuine. Pero ito po, grabe po yung pagmamahal, suporta, at higit sa lahat, isang higpit na yabang bilang isang napaka-mahal na magulang katulad po ninyo. Hindi po kayo aabot sa ganyan edad kung hindi po matibay yung pagsasama ninyo at hindi man maaabot yung ganyang 50th golden anniversary kung hindi dahil sa pagmamahal na walang kapitas. Ngayon po, this is one of those emotional part of this wonderful celebration. Ang magbigay ng mensahe ang inyong pinakamamahal na mga anak. And now, ladies and gentlemen, sabay-sabay po natin palapakan ang napaka-pagkipuno at napakabait na anak ng ating golden celebrant. Please welcome. Let's give him a bigger round of applause for Mr. Edler Sabiel. Wala pa, nasa Zulfan. Ito ba ka nandito na to? Please welcome Mr. Leonard San Miguel. Yung kalabas sa palakpakan si Mr. Leonard San Miguel. Dito muna po tayo, sir. Okay, sir. Una po sa lahat, binibilang po. Alam niyo, habang kausap ko sila madam po yung reservation, binibilang po kayo sa akin, madam, dahil po napaka-bait niyo po sa kanila. Dahil alam ko po na pinalaki po nila kayo na sobrang sipag, mapagmahal sa magulang ang higit sa lahat, grabe yung pagkakaw po sa kanila. Ngayon, sir, ito po yung pwede po ninyo para magbigay ng pasasalamat at magbigay ng message para sa kanila dito. Hello, magandang tanghali po sa lahat. So sa hindi po mga nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Leonard, ang pangalawang anak ko na aking saluran. So, bilang anak, ako yung isa sa mga saksi ng pagsasama nila mula ng pagkabata namin hanggang sa pagtanda. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung isang bagay na pangyayari, yung isang pangyayari na hindi na tumatak talaga sa isipan ko nung bata pa ako. Siguro around mga grade 2 po ako na elementary.
So, minsan umuwi si Papa sa bahay. Parang kasi medyo hindi ko na masyado ma-recall yung ano niya, yung katiwala ng mga araw na yun. Pero pagdating niya, nag-away si mama ko. Talaga nagsigawan, nagbangayan. To the point na matindi niya pag-away nila sa pagkakaalala ko ng bata ko. So, lumapas ang oras, lumapas ang sandali na natulog na ang papa ko. Sandali lang, nagising din siya agad. Siguro dahil hindi siya makahinga. Kasi yung nanay ko, nakaupo sa dibdib niya, may hawak na kutsilyo at nakatulog sa daig. So doon ko nakita naging maawang ang mukha ng papa ko. Siyempre, sino ba naman ang matututo, ang mag-iaawa kapag nilatutulog na ng kutsilyo. So, nagkaroon sila ng pag-uusap, naging maamang pagsalita ng papa ko, hindi na sila pagalit kasi may nakatulog na. So, naayos yung relasyon nila, kumbaga, nasettle yung problema. So, anong pinupunto ko dito? So, sa mga kapatid, sa mga bago pa lang dito kinasal, o bago pa lang sasama, ang luwas ng story ko ay huwag yung tutulogin yung problema. Hanggang maaari, ayusin nyo, settle nyo lahat ng problema. Mahirap na, di ba? Pangalawa, yung constant communication. Lahat ng mga dapat yung pag-usapan, dapat pag-usapan yung mga hinaon. Para hindi umabot sa punto ng sisigawan, to the point na hindi kayo magkakaintindihan. So, napansin ko, siguro yun yung isa sa mga sekreto kung paano sila tumagal sa pagsasama. Yung constant communication nila. So, okay. May mga kapatay, gusto ko na lang okay. Opo, tunay sila mababait na magulang, supportan sila. Lahat ng kaya na ibigay para sa amin, ibigay nila. So, yun lang po i-share ko tungkol sa aking parents. So, congratulations po sa inyong dalawa. Sana po mag-reach nyo po yung tayang wedding anniversary. Thank you po. Salamat. Totoo po yun. Nung magising ako, may nakatutok dito. Kasi noon, di ba, may bisyo ako. Babaero, lasinggero, putangero, lahat na ng ero. Noon yun. Pero ngayon, kay God, binago ni Lord. Palakpakan naman po natin si Sir Leonard San Miguel at ito naman. Kung may Sir Leonard na napakapogi, hindi po magpapatalo ang napakagandang anak din po ng ating Golden Solar. Ladies and gentlemen, please welcome. Sabay-sabay po nating palakpakan si Miss Leslie Paninis San Miguel. Balik. Okay po, ma'am, punta po tayo dito. Una po sa lahat, grabe po yung pagmamahal niya sa inyo pong inay at inay. Mapapasabi ka na lang, sana palagi akong iiyakan sa oras ng problema ko. And alam mo yung tayo po niyo para mag-salamat sa kanilang dalawa. At alam mo yung tayo po niya para mag-message. Good afternoon po sa lahat. Dahil nagpakilala ko yung kuya ko, hindi ko mapapatay. Mapapakilala rin tayo. Ako po ang pang-apat at nag-iisang anak na babae na ating pong celebrant, ang inyong lingkod. So, ngayon po, very thankful po ako sa Lord kasi kayo yung binigay sa aming magkakapatid ng mga magulang. Very supportive po sila and tulad yung sinabi ng kuya ko, lahat na kaya nilang ibigay is binibigay nila sa akin. Kaya sayang lang hindi umabot si Mark dun sa message ni Papa para umabot sa golden anniversary. Pero buti na lang may video naman, so ipapapanood ko na lang po. So, hoping and praying na umabot din po kami ni Mark ng golden anniversary. And we love you so much. Okay, maraming salamat po, ma'am. Ito na.
nandyan po ang inyong mga anak and relatives to support your needs and wants. Siyempre po, hindi rin po magpapatalo po ang ating celebrant na nagdiriwang po ng golden anniversary. Sabay-sabay po natin palapakan ang ilaw ng may bahay. The one of the most gorgeous and beautiful nanay at nanay na tumayong ilaw ng tahanan sa 50 years na buhay. Sabay-sabay po natin palapakan ang napakaganda at napaka-sexy na si Ma'am Lilia Santiago. Pero na ma'am, tayo magpapagin sa harapan. Ngayon ma'am, tatanungin kita, kamusta? Kamusta ka ngayon? Masaya ka ba sa pagdiriwang ganito? At syempre, ngayon po, nandito po yung mga mahalagang tao sa buhay ninyo. Ano po yung feeling ngayon? Super happy ako and thankful. Inuwi yung Christian family itong nandito. Iba-ibang mga denomination, iba-ibang churches, pero lahat ay Christian. Thank you sa inyong lahat sa pagsaksi sa aming celebration, sa aming golden wedding anniversary. Thank you so much. Ito po ma'am, yung isa pong napakaganda na insight. What if, kung may nakatayo din sa harapan mo na gusto mo ngayon makita at gusto mong sabihin ng message ngayon, sino kaya yung tao na yun na gusto mong sabihin ng message ngayon at gusto mo nandito siya dapat ngayon? Yung aking anak ayun, no? Wala siya malayo. Pero sana kapiling namin siya sa happiness namin. Kaya may trabaho nandun sa malayo. Kaya impossible. Ngayon naman po, kung nandyan po yung mama at papa po ninyo, or nanay o tatay po ninyo, ano po gusto nyo sabihin sa kanila dahil nakaawag po kayo ng ganyan nila? At ganyan po, nakaawag po kayo ng 50th golden anniversary together with your husband. Talo kita ma at saka ni tatay. Kayo hindi kayo umabot. Si tatay ko kasi 60 years old lang namatay. Ang mama ko ay 86. So thankful ako dahil na-surpass namin yung mga edad na yun. Although edad lang naman yun. But if God is in the center of your universe, pagpapalain ka niya at pahabain ang buhay. At kung meron ka namang gusto wedding vow for your handsome husband, ano po yung gusto niyo pong sabihin para sa kanya? Natiis na kita ng 50 years. Nakitiis pa rin kita forever. Nagigit ako bigla. Sana ganyan din yung nanay at tatay kung hindi ko kabilang bahay. Alam niyo sobrang sarap sa feeling na may nakikitang ganitong wedding. Mapapasabi ka na lang ng sana all, what if, kung ganito rin yung parents ko. Siguro, sobrang saya ko. Siguro, ako na ate yung pinakamasayang tao sa mundo. Kayo po ang simbolo ng totoong pagmamahal. Palakpakan naman po natin si Ma'am. And now, hindi mabubuo ang ilaw ng may bahay kung wala ang haligi ng tahanan. Sabay-sabay po natin palakpakan ang isa rin pong matipuno at napakabait na nandiyan po sa oras na pangailangan, hindi naman pa-financial kundi mapakuran. Please welcome. Let's give him a big round of applause for Mr. Edgar Miguel. Una po sa lahat, pahingin naman po ng thank you message for all of them, especially sa lahat po ng anak ninyo at sa anak po ninyo na nasa ibang bansa ngayon, na sayang, wala siya ngayon, na dapat kapiling natin siya ngayon. Pero nandiyan din po ang presensya na para panoorin po kayo at alam po ng anak po ninyo na sobrang saya na po dahil po sa lahat na celebrate na
50th anniversary. And now, sir, this is your day to give a special thank you message for all of them. Pwede ba pagkatapos ko magsalita? Mga gutom niya, pwede ba kaming kumain? Kasi alas 12:30 na. Ayaw ko na yung nagugutom po tayo. Ako po ay nagpupuri una, nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng blessing na binibigay sa amin. Salamat din po sa mga tumalo, no? Sa FID Las Marinas, Your Life ng Alabang, Yemeli, salamat po. CCF, salamat po. 4 na. At ang panglima ay si Jesus ang daan. So, tayo po ay iba-ibang denominasyon. Pero iisa po ang ating paniniwala, Christ-centered po tayo. Iisa lang ang Diyos natin, si Kristo. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Kanya na bagamat iba't iba ang ating iglesia, tayo ay nagkakaisa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Sir Andersonia. At syempre, from Max's Scout Branch Family together with Max's Kitchen Aid, binabati po namin kayo ng happy golden anniversary. Ang wish namin po, people, sana po maabot niyo pa po ang dahil at wala pa mabubusin na sa elementary po. Nakikita po namin na sobrang grabe yung pagmamahalan po ito. At sabi nga po, ika na, mapapasahan ko ka na lang po sa pagmamahal na walang katubas. Para po sa company po namin, may quick na yaka po para sa inyo. Once again, palakpakan po natin si Mr. and Mrs. Sanria. And now, we have some Fried Chicken Meal, kakain na po tayo. And of course, the celebration will be, and no, Max's will be Max's. Nagagawa po ng Santos food, so sit back, relax, enjoy your meal. Dahil pag sinabi Max, next masarap na dalawang kayo. Once again po, meron pa po tayong second part ng ating celebration at magbibigay po tayo ng crispy pata take-out. At magbibigay po tayo ng regular whole chicken take-out. Together with Max's Group of Company, kasama po namin dyan si Yellow Cock, Teriyaki Boy, Crispy Crab, Pancake House, Camisera, Denshes, and lastly, the Max's Restaurant. Kaya po, enjoy your spectacular meal. Pag tinawag po yung table number po nila, punta po sa harap for taking picture and proceed na po sila sa ating buffet area. Once again, this is your host, my name is EJ Silvestre. Kita-kits po tayo mamaya. Maraming salamat po.